Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talagang nawalan na nga ng tiwala ang taong bayan na ito at nawalan na rin ng pag-asa ang mga nasalanta sa bagyong Christine na ito na sila ay humihingi ng tulong. Ngunit ayon nga sa naging pahayag ni Kuting ng Norte, nahahayaan munang humupa ang bagyo na ito bago sila mag-rescue at state of calamity ang bansa natin. Ngayon nga ay talagang nadismaya ang maraming netizen dahil inaasahan nila ang tulong ng government, ngunit tila wala pala silang maaasahan dahil hindi man lang nag-utos itong si Kuting ng Norte na ito na i-rescue ang ating mga kababayan na na-stranded na sa baha at hindi na makalis sa kanilang bahay. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang takot na takot si Kuting ng Norte na ito at talagang hindi pa siya mag-utos na mag-rescue sa ating mga kababayan na halos mawalan na sila ng bahay at talagang tatabunan na sila ng tubig. Ngunit dito nga natin makikita na walang pagmamahal itong si Kuting ng Norte na ito dahil hahayaan na lang ang bansa natin at hihintayin daw na tumigil ang bagyong Christine bago ito tuluyan magpadala ng mga rescuer. Dito natin mapapansin na talagang huling-huli na ang lahat. Kung pagkatapos ng bagyong Christine ay marami nang mawawalan ng buhay, ang maraming kabataan, maraming pamilya na humihingi ng tulong ay huli na ang lahat kung ganito ang magiging desisyon ni Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Mag-hair follicle test ay si Bangag Jr. dahil hawak nila ang pera ng bayan. Si Tambaluslos, lahat sila dyan sa Congress, hawak nila pera ninyo. Tignan nyo kayo ngayon. Okay? Sabi ni Eugenio Basada, 2024 flood control, budget 14 billion ng Albay, nasaan na? If that's right figure, nasaan ang 14 billion yung mga palangga? May tanong ako, may mga nanonood ba taga-Albay? First time po ba ninyo naranasan yung ganitong klaseng bagyo? I mean, baha? Kung first time to, titignan natin sino nagkakwari dyan, sino nagmimina dyan, sino mga nagpuputol ng mga puno dyan. At dapat nga ito pinaggandan, kaya nga ang yabang ni Bangag, flood control. Ibig sabihin, harangan, di ba? Gamitin yung budget na yan kung paano maharang. Kaya nga para makontrol ang pagbaha. Pero walang control kasi nasa kanila ang pera ng bayan. Wala. Lagman Albay din yan. Yun, mga kababayan. May gawin kayo. Okay, Junjun, bye-bye. Ayan, padala ka ni Satanas, ha? Okay. Sabi ni Jasmine, grabe ang nangyari sa amin. Entire Bicol region, grabe ang baha. Walang nag-rescue. Taga Bicol to. Basahin natin. Walang nag-rescue dahil halos mga truck ng City of Naga tumirik. Dapat rubber boat na ang kailangan. Ayun nga palangga. Jasmine, ngayon pa lang, few hours ago, nagsalta si Bangag Jr., kukuha pa ng rubber boat sa Mindanao. Kaso, wala nang baha, right? Wala nang baha sa inyo ngayon. Sabi ni Oilin, tama. Sabi ni Oilin, yes, first time yung hindi matibay yung mga ginawa ni Saldico, madaling natapos sa kalsada. Ay, ang hinayupak na yan. Asa na yun? Nawala ka na palangga. Sabi ni Aileen. Ayan. Yung first time yung hindi matibay ang mga ginawa ni Saldico, madaling natapos sa kalsada, 1 taon sira. Kasi nga substandard. Kaya ganyan mga jutang ginimis na yung mga abyan ni Marcos Jr. Kasi substandard, kumbaga, yung mga, mga materyales, substandard, baka gaw-gaw na lang. Ang pinangpalit, tawag dyan? Imbis na graba, semento, di ba? Ang parang pang foundation yan, pagpapatibay, baka gaw-gaw na lang ang inilagay nila. Kaya, na-wash out na kaagad. Sabi ni Mylindo, maraming politiko sa Bicol, puro kawatan. Sabi ni Mario Arizapa,
nabangga ng barko ang flood control. Yeah, remember that? Yung sabi niya, nung na-fact check si Bangag, kasi yung flood control nabangga ng barko. My goodness, mga kababayan, alam niyo Bangag, alam niyo na may saltik, wala sa tamang katinuan, hindi pa kayo kumikilos. Sabi ni Catalina Simon, kung concert pa yan, mabilis pa sa 4:00. Oh, sabi ni The Apricot, saan ang EDCA for disaster relief? Exactly. Nasaan yung mga EDCA sites na yan? Na ang sinasabi ng bangag na yan, kaya nandyan ang EDCA dahil para pag may mga disaster, nandoon ka agad. Andyan yung pera namin ng mga Filipino-Americans. Nandyan, may contribution kami dyan. Nasaan yung mga rubber boats? Bakit sa Mindanao pa kukunin? Wala nang baha. My God. Sabi ni Ray Senior Espeo, paano pag-rescue? Busy sa Quadcom. Sabi ni Ginger Cat Fans, ninakaw kasi ni Saldico ang budget ng flood control dyan sa Bicol, Kawawang Bicol Region. Kaya kayo dyan sa Bicol, wag nyo nang iboto si Saldico, yung putang inang yan. Okay? Oh. Di ba sabi nga ni Inday, hawak lang ng 2 tao ang budget. Si Saldico at si Tambaloslos. Kaya nasaan napunta ang mga perang bilyon-bilyon? Bumaha sa inyo eh. Lagpas tao pa. Sabi ni Rosario Tan, ako mag-ingat po kayo na malakas ang hangin sa Maynila. Kawawa naman yung mga palangga ko. Sabi ni Cotton Finn, asa pa kayo kay Marcos. Nako, save yourself na lang mga kababayan. Walang pakialam ang presidente sa mga tao. Wala talaga. Wala po talagang pakialam si Bangag Jr. sa inyo. Disaster na patawa-tawa pa. Nasa ng 500 billion na ayuda, nabulsa na ba? Sabi ni Sunday Saison. Aanin pa ang damo kung patay ng kabayo, sabi ni Demi. Walang rescue, sabi ni Mel. Yun na nga sinabi ko nga kanina. Ngayon, mga kababayan, ay nako, mga palangga akong maharlikans. Nakakaawa talaga ang inyong sitwasyon dyan. Walang plano, walang warning, walang rubber boat, walang pagkain. Sabi nga ng gobyerno ninyo, di ba? Sabi ng PIA, yung binasa ko kanina sa inyo, wala silang magawa sa inyo. Imagine nyo, ganun na lang yung buhay ninyo. Mamamatay po kayo nang walang pakialam ang gobyerno sa inyo. Ang daming nananawagan na tulungan sila. Ito yung hinayupak na yan, ang salarin ng lahat. Yung hegemonya na yan. Yan, tignan mo, Cordoroy, Yan. Ang nagbubulsa ng pera ninyo. Yang mga hinayupak na yan. Kaya kung ako sa inyo, sabi na nag-comment, huwag nyo nang paabuti ng Pasko ang bangag na gobyerno. Bagong Pilipinas, bahala kayo sa buhay nyo, sabi ni Dylon. Ayun na nga palangga. Okay? No, you have to do something. Fact check na naman ang na kahit President, Senate, and Congress di maka-justify sa flood control, sabi ni Rose Pandan. Sabi ni Wilfredo Ramos, Miss Marlica, taga Bicol si Lenny na tumalo kay Bongbong Bangag Marcos. Yun na nga, baka ako dahil ni Lenny yan, kaya ang budget hindi napupunta sa taong bayan. Sabi ni Marga M, topic nila puro Sara. Ayun na nga, puro Sara. Kakita nyo, yung mga inayupak na to, walang pakialam sa nangyayari sa inyo. Puro si Sara, puro si Duterte, puro si Kibuloy. Gumising na kayo, sabi ni Dry. Bagyong Bangag, sabi ni Evil. Ay, nako. Kumilos na kayo dahil kung hindi kayo kikilos, nasa mga kamay ninyo yan, mga palangga, kung hindi kayo kikilos. Wala eh. Walang plano, walang assurance, walang security ang taong bayan kung saan po kayo pupulutin.
'Di ba? Ano ba dito? Anong mga nangyayari ngayon? Tingnan mo, ito sa balita, buti binalita naman nila. Na-stranded, 'di ba? Lagpas tao yung baha, magdamag yung ulan, walang pakialam. Yung isang nag-post na si Claudine Lodovice, 'di ba? Ay, by the way, yung si Claudine Lodovice, yung taga Bicol, binasa ko kanina. Tingnan natin si Claudine. Wala pa rin daw tulong. Okay, Claudine. Okay? Lodovice. Okay. Ito, sabi ni Claudine, ay, tignan mo, inabot na po yung bahay, na po ang bahay, baka po pwede may mag-rescue. May baby po ako, ang dami. Ayan, ayan, galing yan sa random, ayan, may baby. Ito yung netizen. We need rescue. Asa po, as in now na. Meron na pong senior 2 bata sa bubong namin. Ayan, may nag-contact na po sa akin sa rescue, waiting na lang daw po ng rubber boat. Sabi niya, pero wala pa ring dumating, okay? Tignan mo, sabi niya, tignan natin to ang comment niya. Alright? Ang sabi niya kanina, 3 hours ago. Madami nag-contact sa akin, nag-rescue, pero ni isa, walang dumating. Mula gabi hanggang mag-umaga na. Nasaan ang gobyerno nyo? Bangag na bangag. Ayan mga kababayan, coming yan sa ating mga kababayan 3 hours ago. Saan kayo pupulutin yan? Ay nako. Sabi niya pa, 4 hours ago, nakakatakot at nakakalungkot na katotohanan. Kung hindi tumila ang ulan ngayon, 16 na 16 na adults, 10 kids, and 6-month-old baby, kaming sama-samang malulunod na lang dahil sa kakulangan ng rescue boats, speedboats, parang ni isa sa buong Albay, walang speedboat na pang-rescue. Ito sana ang gastusan ng mga namamahala at opisyalis dito sa Bicol. Lalo na ngayon, signal number 1 pa lang. Signal number 1 lang pala ito. Marami nang namatay. Hindi na po kakayanin ng rescue vehicles ang malaking baha. Kaya please sana naman po bigyan ito ng pansin. Kawawa yung mga natatrap. Talaga kasi minsan biglaan ang pagtaas ng tubig. Lalo po aware po tayong lahat ng nadaanan ng bagyo ang Bicol. Kahit isa lang sana per barangay. Mabuti na lang malakas ako at mga kasamahan namin kay Lord, kay bro, sabi niya. Gaming po yan sa mga taga Bicol, ayan Pinick up din yan ng media. 4 hours ago. Flooded, ang dami flooded pa rin, ayan. 6 hours ago, grabe ang pinsala. Yan pinakita niya. Ganyan na lang ba ang buhay niyo mga Pilipino? Pababayaan niyo na lang ba na pinamumunuan kayo ng bangag? Okay? Yung taga Maynila, kayo, Melvin. Hi, Vivian, how are you? You're there. Tuwing na lang baha. Antay niyo pa bang lumubog kayo lahat? At lumipad yung mga bangag na yan, iwanan na lang kayo nakalubog? Why? Diba? Bakit hindi kayo kumilos? Grabe, kawawa yung mga tao. Madami na pong kailangan i-rescue. Sa Doña Nena, may mga babies din, may mga buntis, bedridden. Wala nga pakialam sa inyo, Claudine, ang gobyerno nyo. Ito yun, Imagine mo, ganito itsura nyo. Ganito ang itsura nyo, palangga. Wala na, lumubog na yung mga bahay. Ambot sa inyo. You have to do something. Mga kababayan, kailangan nyong kumilos dahil sobrang bangag na ang gobyerno ninyo. Sobrang bangag. Anong pinagkakabalahan nila? Si Kibuloy, di ba? Recently ito, mga kababayan, ang pinagkakabalahan nila ay ang pulburon. Ito sa binalita na mayroong drug den na malapit sa Malacanang. Although daw na raid nila. Imagine mo, malapit sa Malacanang. Basahin natin itong balita.
Arestado ang hinatulang tulak ng ilegal na pulburon, okay, o na asin sa Maynila kung saan natuklasan ang isang drug den malapit sa Malacanang. Ayan, noong October 22, okay. Ngayon mga kababayan, ang nag-ano daw dito, ang nag-chu-chu daw dito, kasi malapit daw 'to sa Malacanang, ay ang okay, PSG, okay. Isa daw sa mga nag-ano dito, ano tawag dito, ang report, okay, ay ang Presidential Security Group at pakipag-ugnayan sa mga bulok din sa PIDEA. Uy, PSG, bakit hindi niyo i-report yung amo niyong bangag at Addictus Benedictus? Bakit yung mga small timer diyan sa malapit sa Malacanang o diyan sa Maynila lang ang kaya niyong isuplong? Bakit hindi niyo isuplong, ha, at ikunin, ibigay ang mga pictures, ebidensya, for sure meron kayo, habang sumisinghot ang amo niyong bangag? Ngayon lumulubog na ang Pilipinas, lumulubog na sa baha. Tapos ang bangag yung presidente kukuha pa lang ng rubber boat. Imagine mo, hindi fit na maging president talaga. Sayang ang taxes, sabi ni Garlando. Kawawang Pilipinas, sabi ni Josephine. Negative. Breaking news, negative result si Pulong. Napanood ko si Pulong. Nagsasalita si Pulong Duterte. Hindi gumaganon. Hindi katulad ng pamilya ni Bangag, si Bangag, yung anak ni Amy na si Matthew. Gumaganon-ganon, no? Pangit. Gumaganon-ganon ang mga inayupak. Dylon broke. Incompetent president si Bangag. Wala ka man lang makitang manifestation kay Pulong nang umingiwi. So definitely, negative yan. Si Migaon, positive? Dahil yan sa mga illegal quarrying at mining, sabi ni President Bangag. Yun na nga palangga. Kaya nga sabi ko, ang punot dulo nito, corruption. Sino yung mga illegal mining, nag-ooperate ng illegal mining quarrying dyan? Nagpuputol ng mga puno. Naalala ko nung bata ako, nung elementary ako, meron tayong subject na, di ba, home economics. Nagtatanim kami doon eh. Alam ko yun eh. Nagtatanim ka ng puno. Tanda-tanda ko pa yung sabi ng maestra namin na pinapaliwanag na kailangan tayo ay magtanim ng mga puno dahil sa pagdating ng sakuna, katulad ng pagbaha at ng mga bagyo, ay mapoprotektahan ang ating mga lupa na hindi magkakaroon ng landslide. Kasi ang mga ugat, di ba, those were the days, mga elementary, di ba, na-visualize ko pa, no? May mga drawing pa. Ang mga ugat na mga puno ay siyang magyayakap doon sa mga lupa para hindi magkaroon ng landslide. At di ba kaya isa yan sa ginagawa ni Inday, tree planting? Pero ano ginagawa ng mga bangag? Illegal mining at quarrying. So yan ang punot dulo. Kayong mga Garlando, naalala ko bigla si Didi. Yun na nga, nag-orgy-orgy sila dyan sa Malacanang. Sabi ni Evelyn Gugman, nasaan po ang ayuda? Good point. Meron na ba? Pumunta ba si Tembaluslos para magbigay ng ayuda doon? Na nagbida-bidaan sila, katulad yung pagbili nila sa mga pagkatao sa Mindanao, sa iba't ibang mga bahagi na nagpapakitang gilas sila. Bakit walang pumunta ngayon? Magpakitang gilas, gamitin nila lahat ang mga kapangyarihan, equipments, ang gobyerno para ibigtulungan ang ating mga kababayan. Imagine mo si Bangag na problema daw sa budget at walang rubber boats. Baka dahil talagang ayaw tulungan ng bayan mo, Lenny. Kung ako si Lenny, alam mo, Lenny, kung ako sa'yo, ikaw ang mamuno ng oposisyon. Hindi ko nga alam, Lenny, bakit hindi ikaw ang imagine mo, ikaw ang pinaka dapat na mumuno ng oposisyon kasi si Diliman na lumantak ng sabaw, wala na, nag-kiss-ass na kay Bangag. Bakit hindi mo pamunuan ng oposisyon? Galit na galit ka kay Marcos Jr. Bangag. Di ba? Ngayon, wala, kawawa yung mga bayan mo, o yung mga kapabayan mo. Paul Edward Morales, too late to be hero, sabi niya. Sabi ni Inday Luding, tama ka palangga. In fact, buhay pa at namumunga ang mga, tinanim mo palangga, nawala ka palangga.
Okay? Coach Kane, sa Davao City ba walang mining at close na for hiking ang Mount Tolomo para ma-preserve ang kagubatan? Yun na nga eh. Sino ang may pakana diyan ng mga illegal mining and quarrying? Mga politiko din. Sabi ni Ling Sakay, Ma'am Marlica, malamang kukunin pa ang mga rubber boats sa Central 911 ng Davao City. Oo nga. Kasi mga kababayan, wala silang pakialam sa inyo. Walang pakialam. Bakit? Sila po ang mafia sa gobyerno. Ulitin ko ha, si Lisa smuggler, kidnapper, nagpa-kidnap ng 2 bata mula sa Turkey. Nakipagsabuatan si DFA Secretary Teddy Boy Locsin, ang kanyang asawa, na ngayon si Teddy Boy Locsin ay ambassador na sa Europa. Di ba? Si Bangag ay kasabwat ang mga smuggler. Ayaw i-hearing ang mga smuggler. Nagets nyo? Ay, nako. Kay OJC, ganyan ginagawa tree planting pine tree, sabi ni Lowen Rodrigo. Yeah, kailangan natin ng tree planting. Yan din ang ginagawa ni Inday. Ang ginagawa ni Bangag, what? Ang magtanim ng mga kaso sa mga kritiko. Katulad ng ginawa sa distressed mother, kung saan tinamnan nila ng kaso, kaya nakidnap ni Lisa yung 2 bata. Ganon sila magtanim. Imbis na tree planting, magtanim, mag-fabricate ng kaso o ng crime. Magtanim ng ebidensya, magtanim ng bala, magtanim ng kung ano-ano para ipahamak ang kritiko. Spike Limbo. Sabi ni Melba Sativ, hi Palangga, Philippines people need justice. Ibalik ang perang ninakaw para gamitin, pagandahin ang Pilipinas. Yes. Si Ram Rami, lumantak man sa Basi de Lima. Yung dapat gawin nilang hearing ng mga huwadkom, ilang beses na ang bagyo ng Pinas, saan napunta ang flood control, sabi ni I Like Susie. Ayun na nga, ayaw nilang pag-usapan ang 1.4 billion a day na hindi nila maipaliwanag kung saan napunta, ayaw imbestigan. Kasi sila yung nagnakaw. Pero gusto nilang pag-usapan yung 2022 na naipaliwanag na klaro na yan ni Sara Duterte, ni Inday Sara, yung 125 million pesos. Doon silang ano-ano sa 125 million pesos, pero sa 1.4 billion a day, walang pakialam yung Huwad Committee na yan. 5,521 completed flood control projects worth trillion of pesos. Yes, na ano ko nga yan. Nabasa ko yan. May nag-send sa akin. Okay? Binabanatan na ng Nature ang Bangag at Dilaw at House of Representatives. Ayun na nga mga palangga, mga kababayan, imagine ninyo, mag-usap na tayo masinsinan. Marlica is speaking out for more than 2 years na. Ano ba yung mga sinabi ko? Hindi natin isa-isahin. 2 years ako nagdaldal, di ang haba. Lahat ng sinabi ko, ayan sinabi na ng Vice President ninyo. Okay? Sinabi na ni Inday Sara na ang Bangag ay hindi alam kung paano magpresidente. Andyan yung pulburon, andyan yung smuggling, andyan lahat sinabi ni Inday. Sabi ko nga, vindicated ako eh. Wala kayong kilos. Na-fact check na kayo ng hagupit ng Nature. Pero dapat hindi talaga magkaroon ng ganong pagbaha kung naibigay o nailaan ang pondo para doon sa mga flood controls na yon na ibinida ni Bangag. Pero wala pa rin kayong ginagawa. Talaga bang ganon ang mga Pilipino? Hanggang yabang lang tayo, na matapang tayo, na magaling tayo, marunong tayo maninindigan. Pero duwag kayo. Ayaw niyong boljakin yung Bangag niyong presidente. Yang mga kongresistang mga yanggunsay, mga kawatan na yung mga putang inang yan, kaya niyong gibain yan. Iilan lang yan sila, 300 plus sa Congress, sa Senate 24. Ang mga kapulisan, ilan? Diba? Ang mga AFP, ilan lang yan sila. Pero konti lang sa kanila ang kumakampi kay Bangag. Pag kayo lumabas sa kalsada at nag-speak up kayo, ihayag ninyo ang kajotahan ng Bangag na presidenteng ito, baka magbunga pinaglalaban ninyo. Actually, hindi ko naman, sabi ko, hindi man ako makikinabang eh. Kayo naman makikinabang eh.
Pag gumanda ba Pilipinas, ako makikinabang? Kayo. Siguro makinabang na lang ako 'pag nag-retire na ako, 'pag nagbakasyon ako diyan, kapag hindi ako kakaba-kaba, 'di ba, o mga turista, nandudukutin ka na lang dahil ang kidnapping ngayon ay rampant kaliwa't kanan. Ang gambling kahit mga bata, menor de edad, nagsusugal dahil ang mga hitad, mga jutang dinis ng mga artista ay kumakamkam ng pera para i-promote, okey? Yan tulad yang Ivana, 'di ba, model ng gambling. Yang Maine Mendoza, model ng gambling. If I were you, huwag niyong hayaan yung mga anak niyo na nagfa-follow sa mga artistang promotor ng sugal dahil sisirain ang buhay ninyo. Mga bata pa lang, ang sugal ay punot dulo yan ng krimen. Paliwanag ko na, naging adikto si Benedicto sa mga anak niyo sa sugal, pwedeng gumurgor, pwedeng mang-hold up, mang-kidnap, kung ano pa man. Disaster yan. Ibig sabihin, krimen ang dulot ng mga yan. Mabuang o kung ano pa man, mag-addictus. Sabi ni Emar, nasaan si Cheese Escudero? Sa amin sa Davao, laging ready, kaya mahal ng mga Duterte sa aming mahal na lungsod at si Pastor, always there to help, sabi ni Josephine Pabua. Sabi ni Mahikalye TV, anong masasabi ko kay Tori? Pero waste of time. Hindi ko pinanood yung kanilang hearing. Waste of time palangga. Puro kajotahan. Kasi nung ngayon, sabi ko, habang binabagyo kayo, sila abala sa Congress and Senate. Kasi ang target nila si Sara. Di ba? Ang kritik ni Sara, wala silang pakialam sa inyo. Di ba? Walang rubber boat. Sabi ni Bangag Jr., kukuha pa sa Mindanao. Anin pa ang kabayo. Aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Sabi ni Miraciano, Inday mag-take over sa gobyerno. 250 or more. Yung mga polis, sabi ni Mirna. Oo. Deserve daw palangga ang baha. Parang OFW na nabitay. Sino nagsabi nun, Paul? Na deserve ang baha? May nagsabi ba nun? Si Bangag nag-party-party habang ang Bicol nalulunod sa baha. Sabi ni Sel, you know that already palangga eh. Kaya dapat talaga lumabas na kayo sa inyong mga bahay. 32 million versus 300 kongresista Tambalusos kayang itaboy sa impyerno. Sabi ni MK Villa Channel. Kaya nga, nasa mga kamay nyo naman yan eh. Pero again, kung gusto nyo talaga kayong lumubog kayo sa baha every time, tapos dinuloko na lang kayo ng presidente nyong addictus pamilya niya, kinakamkam yung pera, lahat binababoy kayo, yung mga anak nyo kinikidnap, nawawala, smuggler, it's your choice. I'm here, hindi ako titigil para magbukaw sa inyo. Ang dami na nga napukaw pero hindi pa kayo totally lumalabas. Lahat sa kalsada. Right? Sabi ni Cotton Fiend, waste of time talaga yung putsang hearing na yan. Waste of time, waste of money. Kasi yan ay trial by publicity. Ang target dyan, si Duterte lang. At saka si Pastor Cabulen sila, magkakaalyado yan eh. Duterte lang yan. Kasi ayaw nilang mahalin nyo ang mga Duterte sa kanilang pinakitang trabaho in the past. Kasi gusto nilang mamayagpag ang mga bangag. Gusto nila yung mga anak ninyo maging addictus benedictus. Diba? Gusto nila maging miserable ang buhay ninyo. Sabi ni Ems Cherry Wanderer, palangga natupad na sinabi mo na mag-speak up si Inday Sara. Ayun na nga eh. Kaya nga feeling vindicated nga ako palangga. Nag-speak up na si Inday, di ba? Yung iba sa inyo, tagal lang magsalita ni Inday Sara. Di ba everything is timing, ika nga. Nagsalita na si Inday. Sabi ko, baka nga nasa kanya yung video eh. Makiisa na kayo. Pag may nanawagan, o si Pangulong Duterte pumunta sa Congress and Senate, lumabas kayo sa bahay niyo. I-overpower ninyo ang mga bangag sa Kongreso. Ipakita ninyo ang power, ibalik ang kapangyarihan sa taong bayan. Dahil ngayon, gabi-gabi, araw-araw nagsasalita ako, marami pang iba na nakikipaglaban. Ano ang bottom line ng pinaglalaban natin dito? Matapos na ang mga addictus benedictus. Matapos na ang pagnanakaw, dito po tayo ikot. Kidnapping ni Lisa, smuggling ni Lisa Tanas, lahat yan sila. Pag sinabi kong Lisa Tanas, buong bangag yan.
Pero si Lisa ang pinakaulo sa lahat. Kidnapping, smuggling, polboronic, polboronic.